Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera. Pipi, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagustuhan ng taong bayan, right? At yun nga no mga kabayan ha, pag-usapan nga po natin ha, yung kabalintunaan ha, netong magkapatid na tulpo na kung saan ang gusto po nilang manaig yung batas tulpo. Nanonood po ba kayo ng Rapi Tulpo in action? Parang ganun po yung gusto nilang mangyari. Kapag sinabi po ni Tulpo, dapat gagawin po nung di ba nang wala sa batas? Di ba na daw pong baliin yung batas? Ganyan po yung gawain ni Rapi Tulpo eh. Ngayon, yun po yung sinisigaw ng kanyang kapatid. At itong si Rapi Tulpo, sinang-ayunan din po, yung sinabi po ni Remulla na kahit wala po sa batas, gagawin po. Hilig po ng mga tulpo yan eh. Diba, kung napapanood nyo po yung Rapi Tulpo in action, diba, napapansin ninyo, ang gusto niya si Santi kagad. Naalala nyo po ba yung teacher na nambagsak ng estudyante? Ang gusto niya, dahil binagsak, ang gusto niya tanggalin daw yung teacher. Diba? Antakin mo yan. Yung mga pulis, sabihin na natin nagkamali yung pulis, may kasalanan, ang gusto mo si Santi kagad. Sir, ang gusto mo si Santi, wala ng due process, sir. Di mo ba, mahilig kayo mamahiya eh. Yan ang batas tulpo, yan ang gusto nyo pairalin. Ito mga kabayan, para maliwanagan po kayo panoorin nyo po yung bahagi kung nasaan itong magkapatid na tulpong ito. Mas gusto pa pong baliin yung batas. Wag na po kayong gumawa ng batas dyan. Kung babaliin nyo lang rin po. Di ba? Kaya kayo nandyan nag-iimbestiga para gumawa ng batas in aid of legislation. Ngayon, kung babaliin nyo lang rin po yung batas, kayong dalawang magkapatid na tulpo, di ba? Katulad yan, pag may pumatay, sabi nung kamag-anak niya, wag nyo na ikulong, papatayin na lang namin yan. Okay lang ba yun? Okay lang sa inyo yun? Kasi, di ba, para saan pa yung batas? Ba't pa kailangan ikulong yan? Kung pumatay yan, patayin na lang rin yan. Di ba? Kaya nga tayo may batas para sa peace and order. Kayong magkapatid, nagbuha ka ng ina ninyong dalawa, magsisigaw ka pa, itong si Erwin Tulfo, magsisisigaw pa, babaliin daw yung batas, engot ka ba, sir? Sabagay, sanay naman siguro kayong bumali ng batas eh. Di ba? Mr. Silvestre? Silvestre ba yun? Di mo ba mga bayan? Siguro sanay na sanay itong bumali ng batas itong dalawang magkapatid na tulpong to. Pusang gala, baliin na lang daw yung batas. Huwag na sundin yung batas. Kaya nga may batas eh. Mga ugok. Di ba? Piling nyo kayo mga bugat. Di ba? Nag-aabuga-bugaduhan kayo eh. Hindi, wag na lang pala tayo mag-aaral. Wag na lang pala i-abolish kayo ng pag-aabugas siya. Bakit? Wala rin naman eh. Di ba? Yun ang gusto ninyong mangyari. Walang batas. Baliin yung batas. Napakalinaw. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Sundin yung batas. Pusang nga lang, gusto ninyo, kayo na susunod eh. Di ba? Halimbawa, di ba yung contractor? Yung contractor pumasok sa opisina mo. Sylvester. Di ba? Contractor yun eh. Isa yun sa mga, di ba? Nai-implika na merong anomalya eh. Na nagdala ng pera eh. Kita sa CCTV, di ba? Sinasabi ni Bryce Hernandez, nagdala ng pera, dinala sa Senado para ibagsak sa proponent. Kaninong kwarto pumasok? Diba sa kwarto mo, Sylvester, Erwin Tulfo? Dahil ayaw mo sa batas, ngayon, wag na lang natin imbestigahan. I-conclude na natin ngayon, na pusang gala, ikaw yung binabagsakan ng proponent. Ikaw yung proponent na tinutukoy ni Bryce Hernandez na binabagsakan ng pera. Diba? Sa opisina mo pumasok eh. Diba? Basta ba si Erwin?
O, yan, no? Di ba? Sir, sa opisina mo pumasok. Di ba? Yung contractor, kitang-kita sa CCTV sa opisina mo pumasok. Eh, sabi ni Bryce Hernandez, may dala daw pera. At ibabagsak sa proponent. O kanino kwarto pumasok? Sa opisina mo. O, wag na natin imbestigahan. Wag na natin imbestigahan. Kasi pag may imbestigahan mo pa, eh, di ba ayaw nyo nga? Ayaw nyo sundin yung batas. Eh, wag na natin sundin yung batas. Wala nang imbestigasyon. Isa ka sa mga nangungulimbat. Gusto mo ba ganun, sir? Ha? Dahil pumasok sa kwarto mo, o suspect ka na rin. Ha? Dahil nakita sa CCTV, sa kwarto mo dumiretso, huwag na natin imbestigahan. Para saan pa? Eh, binabali nyo nga yung batas, di ba? Sabi nyo, huwag nang sundin ang batas. Oh, kasi hindi kayo yung naiimplika. Pero pag kayo ang naiimplika, gusto nyo sundin yung batas. Due process, imbestigahan muna. Pero pag hindi kayo naiimplika, pag ibang tao, hindi, dapat may batas-batas pa. Baliin natin yung batas. Di ba? Ganun yung gusto nyo eh. O, di pagdating sa'yo, dapat wala rin. Wala rin due process. Diba? Isa ka sa mga pinupuntahan ng kontraktor, pumasok sa opisina mo eh. Diba? Ganun lang yon, sir. Kaya dapat, sumunod tayo sa batas. Sisigaw-sigaw ka pa eh, parang kang engot eh. At panoorin nyo po natin mga bayan na yung pagsisigaw niya itong inayupak na to ha. Pati yung kapatid niya. Baliin na lang daw yung batas. Huwag na tayo sumunod sa batas. Engot. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on So we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad. Opo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI, no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act.
if Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So Opo. therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo, sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, eh baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko lang kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron din gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong, again, in the order of arrival, kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of the panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. You'll be back at 1 o'clock? 1:30? 1:30 to 2, sir. Thank- Hopefully we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. 1 minute suspension. Senator Bam Aquino is recognized. You have 5 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Two sets of questions po. Yung isa mamaya sa Philippine Competition Commission with regard to the possible fines sa mga contractors. But uunahin ko lang po si Bryce Hernandez. Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang nag-aayos ng mga pera nito. Kagaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kino-corroborate mo yung kanyang sinasabi, na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang, ilang tao na hindi niya nabanggit, pero hindi ko po masabi yun kasi po
Pakakasuhan din po ako ng libel. Yung mga taong hindi niya binabanggit ay mga taong nakilala mo o alam mong siya lang nakakilala? Si boss po. At saka po, meron po akong knowledge regarding sa pagbababa po niya ng pondo and projects po sa office. Baka po nakalimutan lang ni boss kung banggitin. Sige. Mr. Chairman, I hope we can also put together the testimonies of Mr. Hernandez and Mr. Alcantara na nagmamatch yung kanilang mga kwento. Eventually, we'll do that and submit everything to the ICI. No? So kulang, pero tama ang nasabi niya, pero kulang. Yan ang sinasabi mo. Yes po, Your Honor. Alright, maraming salamat. Maraming salamat po. Let me ask the representative of PCC, si Attorney Christian De Los Santos. Are you here? Yes. Attorney De Los Santos. Magandang araw. Morning, Your Honors. Oo. Can you give us an update? Alam ko na Chairman Aguinaldo is pursuing bid manipulation, bid rigging, filing different cases towards the contractors. Can you give us an update there? Yes, Your Honor. So we are already doing our preliminary inquiry of this case. So we are looking at the contractors that were named during the SONA and the other contractors that were mentioned during the Senate Blue Ribbon hearings. So the next step right now is to gather evidence, the bid documents, possible communication exchanges between them. Attorney, ang testimonya dito sa Blue Ribbon ay maaari niyong gamiting ebidensya, tama? Yes, Your Honor. We have So pag inaamin na nagbabayad ako, kapag inaward sa amin ang proyekto, or kapag merong testimonya ang DPWH na finifix nila o niririg nila yung mga bid dito, nakakatulong yan sa inyong investigasyon? Yes, Your Honor. It helps. Okay. At tama ba na ang multa or fine dito sa bid rigging ay up to 100 million per instance, first offense, 250 million for second offense moving forward? Yes, Your Honor. It's actually up to 110 million, Your Honors, because the amount has been adjusted. Tinaas na? Yes, 110 million and then 110 to 250 and then for succeeding 250 pataas po. Okay, pinag-uusapan kasi natin kanina with Secretary Remulla kung gaano kahalaga na hindi lang makulong yung mga kasangkot kung hindi mabalik rin yung pera. No? Yung isang paraan, yung voluntary, na posibleng sila na mismo ang magbabalik bilang sign of good faith. Yung pangalawa, pwede rin ito. Tama ba to, Attorney? Yes, Your Honor. So we can impose the fine of 110 million per incident or count of violation. Per incident? Yes. So kung naka-10 kontrata ako, pwedeng 1 billion yon. In fact, more. Baka pwedeng 2 billion yon. Yes, Your Honor. Ang multa sa'yo. Yes, no? Your Honor. Ang kakasuhan nyo dito ay yung mga contractor or pati yung DPWH o yung contractors lang, yung participants in the bidding? Mainly the contractors, Your Honor. However, the public officers may also be prosecuted or filed as facilitators. Kung meron silang porsyento? If they are participating in the scheme, Your Honor. If they're participating in the scheme, yes, meaning sila yung tumulong na marig yung bid, marahil may porsyento rin sila, so pwede rin silang multahan. As facilitators. As facilitators, no? Yes, so, itong, and if I'm not mistaken, the PCC, dahil may quasi-judicial powers ito, kaya niyang gawin ito on its own. Yes, Your Honor. In fact, ginagawa niyo ng investigation. Yes, Your Honor. And you will probably have a hearing very soon. We have already issued some requests for the documents with the DPWH and the relevant agencies, Your Honor, like the SEC, so that we can study the corporate structures, the entities, and the people involved, Your Honor. Okay. Anong timeline niyo dito, Attorney? I cannot commit the timeline, Your Honor. Under the law, we have 90 days to complete the preliminary part, and then after that, it would depend on the number of entities involved, the complexity of the scheme. Sometimes, iba kasi yung scheme nila, Your Honor, it's not very straightforward. Yes. So we have to look behind that, and then it also depends on the counts of the violation. So some incidents can be straightforward, others are not. So we don't have a definite timeline on that. Pero pwede naman siyang per count, di ba? Yes, Your Honor. We can prioritize. You can prioritize. So ang mungkahi ko, gaya ng minungkahi ko kay Secretary Remulla, Attorney, mahalaga sa taong bayan na mabalik yung pera. Yes. You know, nung isang araw, trillion peso march yun kasi aabot ng trillion peso yung nawala sa kaban ng bayan. So kung may balik tayo kahit papaano, malaking bagay yan. Mahalaga yun na mabalik natin yan. So I hope
the PCC as it was created can really pursue these cases. At alam ko kasi na hindi kayo evidence beyond reasonable doubt. Dito sa mga multa, anong hinahanap lang ninyo? Substantial evidence, Your Honor. Just substantial evidence. And even the testimonies here can already be used as substantial evidence. Yes, Your Honor. So, bilisan po ninyo, galingan po ninyo, at tumulong po ang Philippine Competition Commission dito po sa pagbalik ng pera. No, mahalaga po ito. Naiintindihan po yan ng ating Secretary of Justice. I'm sure kahit po kayo, naiintindihan nyo yan. Yes, Your Honor. Okay. And hindi naman to isang kaso sa lahat, di ba? Ano to? Maraming kaso to sa maraming tao. Yes, Your Honor. Okay. So, meaning hindi natin kailangan hintayin na lahat ng ebidensya, ng lahat ng contractor, ng lahat ng kasangkot sa DPWH ay may mabuo. Pwede itong per instance magmulta na kaagad. Yes, Your Honor. So per count po, pwede po natin siyang i-prioritize kung ano yung meron ng evidence, pwede na po natin siyang isampa. Sige, I recommend that you do this quickly, no, para rin sa taong bayan. Maraming salamat, Attorney De Los Santos. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, that's for my first round. Yun na muna po. Thank you very much. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Meron po bang representative ng Department of Public Works and Highways dito? Yung current po, hindi po yung mga nasibak na, yung mga nasa posisyon po. Yung representative po ni Secretary Vince Dizon? Okay.